Alright, as promised, ito na yung kasunod na video. Sinasamba ang negrong kahoy. So this is about images, Santo Niño, Black Nazarene. Okay? Baka nakita mo na nung Nazareno at itong papalapit na January 18, sinulog Santo Niño, may harsh comments agad. Idol worship yan. Or sinasamba nyo ang kahoy. Kung Katoliko ka, masakit marinig yan. Pero kung curious ka rin, magandang tanong to. Ano ba talaga ang turo ng simbahan tungkol sa mga larawan? Unang linaw, bawal ang idolatry. Hindi pwedeng gawing Diyos ang kahit ano. Kahoy, ribulto, tao, pera, o ideya. Pero may pangalawang linaw. Hindi lahat ng image ay bawal. Sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20, nakalagay dito, make 2 cherubim of beaten gold for the 2 ends of the cover. Hindi lang basta graven image, but beaten gold. Sa Numbers naman, chapter 21 verses 8 and 9, and the Lord said to Moses, make a seraph and mount it on a pole. Okay. Bronze na serpent. Ito yung pole. Sa Tagalog, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moses. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Yung ahas, of course, hindi Diyos. Sign ito na nagtuturo sa Diyos na nagpapagaling. At sa New Testament, ginamit pa ang image na yon para ipaliwanag si Jesus. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinaas ni Moses ang tansong ahas, itaas ang anak ng tao. The bronze serpent, and then Jesus, the Son of God. Kaya ang tanong hindi may image ba? Kundi, ano ang ginagawa mo sa image? Diyos ba ang turing mo sa image? O tanda lang na tumuturo sa Diyos? Sa Catechism of the Catholic Church, 2132, honor or the action passes to the prototype. Dito pumapasok ang tamang distinction. Ang pagsamba na adoration ay para lang sa Diyos. Ang paggalang o veneration ay para sa mga banal at sa mga holy things. Kapag humahalik ang Katoliko sa crucifix o ribulto, hindi kahoy ang sinasamba. Parang paghalik sa larawan ng mahal mo, respeto at pagmamahal. Hindi Diyos ang papel, larawan, or statue. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. The movement toward the image does not terminate in it as the image, but tends toward that whose image it is. Movements that passes through the image, tulad ng touching, kissing, praying, expressing desperation, asking help, ay dumadaan sa image, hindi tumitigil. Kumbaga kung nandito yung Diyos, yun yung gagawin mo para sa Kanya. Sabi ni Father Sam, my joy is to honor you, to lift you high, to shower you with love. So yung image yung magre-represent niyan, kasi God is invisible, unless pag may Eucharist. Pero may boundary. Kung umaabot sa superstition o parang may magic ang bagay, mali yun. Yung image dito ay may Buddha sa likod. Yung intention ay mag-attract
ng swerte. Movement to treat image as pampaswerte or anting-anting. We will not impose that you must be poor or you must suffer, but let's arouse the Christian in you. Sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Beware of Christianity without the cross. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sabi naman ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. So, sila yung gusto lagi yung prosperity gospel. Mayaman, hayahay, takot sa suffering. Ngayon, balik tayo sa Black Nazarene. Ang debosyon ay nakatuon kay Jesus. Ang image ay tumutulong sa puso at isip para magdasal at magsisi. Kaya kung may Katolikong nagsasabi na itong rebulto ay mismong Diyos, mali yun. Mali talaga yan. Kung may Katolikong gumagawa ng idolatry, itama natin bilang Katoliko. Sa Santo Niño, hindi natin sinasambang kahoy. Ang pinaparangalan natin ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Courtesy ng Hugot Seminarista. Ang image ay paalala ng incarnation. The Word became flesh. Importanteng dahilan kung bakit pwede ang images. Dahil naging tao si Jesus. The Son is the image of the invisible God. Kung naging visible ang Diyos sa laman, pwede natin siyang ilarawan sa art. So kapag sinasabi ng iba na bawal ang images kasi Exodus 20, sagot natin, bawal ang idolatry, oo. Pero hindi automatic na bawal ang lahat ng images. Hindi ito blanket ban sa lahat ng art at religious images. Kapag may rebulto, anong prayer mo? Dapat laging nauuwi sa Diyos. Maraming salamat. Kung okay lang sa'yo mag-follow, like, or subscribe para sa susunod na video. Pwedeng mag-comment din kung meron ka bang gustong imarites tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ingat! God bless!